Miss Ligaya? Hello po? Kung makakapagsimula ako sa isang liham, ito na siguro ang pinakamahirap isulat. Tindera ng langis, hindi niya alam may aswang sa likod ng gabi. Kung nagtataka kayo kung paano nagsimula, huwag kayong mag-alala, susubukan kong ilagay lahat ng hindi ako nawawala sa sariling katinuan. Hindi ako retoriko, nagsusulat ako kasi baka hindi ko na muling masabi ng maayos kapag humarap ako sa kamera. Kaya ito na, from me to you, from Lingayen hanggang sa mga comment section na tumutunog tuwing gabi. Nung umahon kami mula sa office party, yung office namin hindi naman talaga office, tambayan lang ng grupo namin sa municipal hall na medyo malakas mag-party tuwing may naubos na pondo. Ang plano lang ni Yani at ako, 2,000 na lang para sa patuos na tindahan ko at isang gabi ng kalasingan bago bumalik sa realidad. Si Yani, nakakatawa pa rin kapag lasing, nagiging totoong komedyante. Si Red, Maridet, nasa kabilang mesa, mukha niyang palaging may kwento pero madalang magbukas ng bibig. Siya ang tindera ng langis na madalas sumarang sa tapat ng palengke. May maliit na karatula sa tindahan niya. Langis ni Maridet, murang langis, sariwa ang serbisyo. Simple ang negosyo niya, bote-bote, refill, tawad sa upuan ng kapitbahay na nagmamadali. Hindi ko alam noon na ang mga bote niya ang magiging gitna ng gabing yon. Grabe ang ininom namin. May bago kaming balak na i-celebrate. May bagong batch ng langis na gusto kong ilagay sa tindahan at kailangan ng pondo. May kwento kami na maaaring magdala ng sabon ng pag-asa at nagpunta kami dahil gusto lang namin magkalog. Yung tawanan namin parang walang hanggan. Nag-share ng sigarilyo, nag-share ng piraso ng pizza na may extra chili, yung tinatawag nilang laboratory lunch ng mga lasing na kawani. Tapos, dumaan si Red at kumaway. May bitbit siyang maliit na baul na pula. Mukhang ukay-ukay item, medyo gasgas na, pero may dating. Bargain lang, sabi niya. Galing sa Baguio daw, imported yet local. Tinawanan namin, hinahalikan ng alak ang pag-iisip namin. Maghapon bago kami nagising, o baka ilang oras lang. Ang utak ko, parang sinagpang ng trumpet, malabo ang ilaw, pero malinaw ang isang imahe. Si Red, nakatayo sa gilid ng mesa namin, may hawak na kutsara na parang pawis ang nagliliwanag sa ilalim ng fluorescent. May kilos siya na hindi naming ma-interpret, parang kinakausap ang hawla ng hangin o baka kami lang ang inaakala niyang kausap. Nakakatuwa, bungador ni Yani na may halong pagdududa. Hindi ba? Parang may doble siya? Did you see that? Hindi kami nagbigay ng importansya. Alanganing ako na nagbibiro. Pero may tinig sa loob ko na nagsabing, huwag mong balewalain. Pero sino ba naman mag-iisip na sa taon na to, bagay na mga kwento tungkol sa aswang ay magiging totoo? Naglakad kami pauwi, paurong-paurong, ang kalye ng Lingayen tambak ng mga ilaw at mga sari-saring billboard. Una kong naalala ang wallet ko sa kayong tindahan ko, na dapat bubuksan ko pa kinabukasan. Si Red, naglalakad, may dalang pulang baul at may umiiling na bulsa sa loob ng sweater niya. Ingat na kid, sabi ni Yani. Usap tayo bukas ha? Sumagot ako ng konti, nagpapaalam na parang walang nangyari. Lahat kami gulat-gulat, pero ang pagkatao namin ay may tinatawag na denial, nagiging biro ang takot. Hindi ko maalala ng malinaw ang pagpasok namin sa apartment. Marahil may lumakad na mabigat ang mga paa. Marahil nakatirik sa dingding si Yani habang nag-aalok ng sigarilyo. Pagkamulat ko, nakagapos kami. Hindi kami nagising na may sakit, pero may bigla ang kisap mata at napuno ng uhaw ang bibig. Nakaramdam ako ng malamig na bakal sa paligid ng pulso ko. Mga tali na nakaikot, parang sinubukang pigilin kami sa pag-usad. Ang liwanag, mala-bleached, parang emergency light lang ang naka-on. Yung kalderong nasa kusina, nakabuka. At may natapon na mantika na parang hindi iyon pinatay. Sa mesa, may plato ng kanin na may bakas ng dugo. Hindi ko lusubin ang imahinasyon, pero alam mong may kakaiba. Si Yani, nagising din, nanginginig. Kid, ang bulong niya. Anon ka? Sinubukan kong umusad pero nakatayo lang ako. Parang may laman ang unan na kumakapit sa katawan ko. Nakakahiya ang takot, pero mas kakilakilabot ang hindi alam. Kailangan kong ilarawan sa inyo. May mga tunog na hindi namin naririnig dati. Parang tikitik, parang mga kuko na dumudungaw sa dingding.
Isang tunog na hindi komportable sa puso. Tapos nakita namin siya, si Red. Nakaupo siya sa silya, kumakain, parang wala lang nangyayari. Ang buhok niya, medyo basa ng langis, at ang damit niya, may pulang marka na hindi ko alam kung anong dating. Sa likod niya, nakasabit ang isang ulo. Hindi ko agad makumbinsi ang sarili ko. Halata boses na parang hindi totoo. Sa umpisa, akala namin art installation, akala namin prank. Ang ulo ay nakasabit na parang dekorasyon. Hindi ito sinadyang ilagay ng sinuman. May buhok, may katangian na nakapukaw sa pagkakakilanlan ko. At nang tumingin si Yani at nasulyapan ng tainga, may kilay na pamilyar, sumigaw siya ng isang pangalan na hindi ko inaasahan. Aleli? Napahinto ako. Si Aleli, kapitbahay ng tindahan ko, nagtitinda ng palamuti sa may tapat ng barangay hall. Lagi siyang nakangiti, may maliit na hikaw na diamond sa kaliwang tenga. Nakapulupot sa tenga ang liwanag niya kahit madilim ang mundo. Hindi kami sigurado kung totoo ang nakita namin. Pero nung makita ko ang hikaw sa tainga ng ulo, yung maliit na brilyante na pamilyar sa tindahan ko, tumigil ang mundo ng konti. Kahit sinubukan kong pagtakpan ng imahe, hindi nagtagal. Nagumpisa ang denial, prank, drug trip, di na lang natin isipin. Ngunit may bagyong tumitibok sa dibdib ko. May oras na tinawag ko si Kuya Bobby, hindi niya sinagot ang tawag. Kuya Bobby, pinsan ko at minsang kliyente ng grupo namin, may kanelong relasyon sa mga lumang gamit. May pagka-antikero, gusto niyang mag-ipon ng kahit anong may soul. Iyon ang katauhan na di ko inaasahang magiging sangkot. Kinabukasan, nang magkaroon kami ng lakas ng loob na ilabas ang ulo at alamin kung sino ang biktima, ginawa namin yon ng may panibagong katatagan. Hindi namin inaasahan na mauuwi ito sa usapan ng isang retired miko, si Stephanie. Nakilala namin dahil minsan siyang guest speaker sa Barrio Fiesta para magbigay ng blessing. Hindi siya tipo na nagpapasikat, tahimik siyang lumalakad, may hawak na maliit na tote na may mga papel at tela. Tumayo siya, inabot ang isang maliit na lumang sobre sa amin at bumaba ang tinig niya. Hindi ito simpleng krimen, sabi niya ng diretsyo. May pattern ito. Hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Anong pattern? Tanong ko. Marahang nanginginig ang boses. Hindi niya isinara ang tingin niya rito. Parang tumingin siya sa amin, sa hukay ng luyo. Objects travel, mahina niyang sinabi. Second-hand items, katulad ng baul na dala ni Maridet, nakakabit ng katotohanan na hindi natin nakikita. Dito, hindi na ako nakatitil ng katanungan. Baul? Sabi ni Yani. Yung pulang baul? Bakit baul? Si Stephanie ay nagbigay ng maikling paliwanag. Hindi siya nagbigay ng instruksyon, kundi nagbigay ng background. May mga bagay daw na nasasabitan ng alaala o galit. Minsan, ang mga bagay na pinagtawanan sa ukay-ukay ay may tinig ng dati nilang may-ari. Dati silang nag-iwan ng kwento, sabi ni Stephanie. Hindi physical rule ang sinasabi ko, huwag ninyo akong gawing tutorial. Pero may kultura sa likod nito na dapat respetuhin. Ang sagot niya hindi kailanman naging sapat. Ngunit may bahagi ako na tumanggap ng kanyang salita, tila may kredibilidad siya na hindi ko kayang isantabi. Naaalala ko pang may pagsilip sa sulok ang envelope na may maliit na piraso ng papel. Isang rehistradong sulat, medyo singit ang sulat, may pulang tinta. 2 milyon, nakasulat doon, parang ransom. Isa na namatay, huwag magiba ang grupo. Ganito ang nilalaman, hindi eksaktong salita, kundi ang dami ng pagbabanta. Sino ang magdadalang hungkag ng sulat na sa amin pa ipinapadala? Nagumpisa kaming magtanong. Si Maridet, nang makausap namin sa araw, mukhang wala sa sarili, mahinahon pero may pagkaligaw sa mga mata. Wala akong alam, sarado niyang sagot. Ngunit alam naming may taglay siyang doble anyo na ipinapahiwatig ng kanyang kilos bago kami nagkaroon ng alinlangan. Yung paraan niya maglakad, ang maliit na panghalakhak niya, ang pagyuko palihim sa mga oras na hindi namin tinitingnan. May mga nag-uusap sa palengke tungkol kay Red. Diya madalas mag-harvest, sabi ng ilan. Para na siyang misteryo, sabi ng iba. Kwentuan na parang eksena sa pelikula ng baryo. We decided not to confront her violently. Hindi ito attitude ng grupo namin at hindi rin kami mga vigilante.
Pero kailangan naming malaman kung bakit may ulo na sumabit at bakit si Aleli ang nawawala. Sa pagkakamalay nakita namin na may timeline na hindi tumutugma. Ilang mga ukay-ukay items na dumaan sa kamay ni Kuya Bobby ang lumutang. Baul, mga piraso ng tela galing sa Japan na mukhang seremonyal. Mga alahas na walang naman dating mapagkukunan. Iyon ang nagdulot ng alarma. May pattern sa mga bagay na dumadaloy sa pagitan ng mga tao sa aming barangay. Habang nag-iimbestiga kami, may mga maliliit na pangyayari na parang maliit na tuldok na dahan-dahang nagiging linya. Si Aling Becky, kapitbahay namin, nagreklamo ng malamig na hangin sa kanyang tahanan kahit na mainit ang gabi. Parang may pumapasok na hangin na hindi namin naririnig, sabi niya sa akin na halata ang pagkabalisa. Pagkatapos ng gabi, isang buhos lang ng ulan, nagising siya na parang may kumakagat na tunog sa bintana, isang pagngingit-ngit na hindi niya ma-explain. Hindi siya nabugbog o kahit na baril. Nagpapakita ito na ang presensya ay mas subtle at mas nakakatakot kaysa sa karaniwang pag-atake. Ang unang sense ko ay may kumakawalang thread, ang red baul ni Red, ang ukay-ukay, ang mga item na nagmumula sa ibang bansa, ang diamond earring ni Aleli, parang lahat sila magkakabit-kabit sa ilalim ng iisang piraso ng tela ng misteryo. Ngunit hindi pa kami nakahanda sa summoning na sunod. May tawag ako kay Kuya Bobby na hindi ko inaasahan. Papunta ako sa kanyang tindahan ng lumang gamit, isang maliit na kwartong puno ng mga alahas, lumang relo at isang banga na may kakaibang pintura. Bobby, ang unang tanong ko pagpasok ko, nasaan mo nakuha tong baul ni Red? Tiningnan niya ako na parang may tinig na lihim. May dumating sa akin isang package, sabi niya, isang ukay-ukay supplier galing sa Cavite. May basyong sinabing imported. Tuwang-tuwa ako, benta to. Hindi ko alam kung bakit may kaba sa tinga ko. Pag-alala ko tila may sinabing pagkakadismaya si Kuya Bobby na hindi sapat ang pagkakasabi niya, parang may pinipigilang totoo. Bakit mo ibinigay kay Red? Tanong ko. Sabi niya ibebenta raw, gusto niyang dagdagan ang supply ng langis niya. Umiling siya. Pinatawag kasi ko sa kanya. Para daw sa client. May halong pagkapahiya ang tono niya. Hindi niya sinasadyang magkwento ng ganito. Pero ang responsibilidad niya ay parang palamuti lang. Hindi ko siya sinisintahan agad. Ako rin kasing imbekto ng masamang desisyon. Pumailan lang sa isip ko ang isang larawan. Si Maridet, may hawak na pulang baul, naglalakad papunta sa bahay niya pagkatapos ng party. Marahil nawala sa amin ang oras, marahil may mga sandali kung saan hindi ka lubos makapagsabi kung paano nagsimula ang lahat. Pero kapag may nawawala, may puwang para sa kasinungalingan at pag-aalangan. Si Stephanie, sa mga pag-uusap namin, nagbigay ng isang pahiwatig. May grupo daw na nagmamatsyag, mga retiradong miko at iba pang nakaranas. Sila ang sumasagot kapag may kakaiba sa barangay. Hindi sila pulis, hindi sila ordinaryong retrofits ng paniniwala. May rules daw sila. Secrecy, relocation kapag kailangan, at mga ritual na hindi sinasabi ng detalyado sa mga hindi kasapi. Hindi namin sinasabi ang lahat sa publiko, wika niya. Pero ang dapat mong malaman, hindi kami takot sa seremonyal na bagay, takot kami sa paglabag sa buhay ng tao. Nakita ko sa mukha niya ang gravitas, ang taong hindi nagbibiro sa harap ng panganib. Hindi kami nagkaroon ng lahat ng sagot. Sa simula, sinusubukan ko pang balansehin ang pagiging tinda ng langis at ang pagiging tao na may kinahaharap na horror. Yung tindahan ko, maliit lang. May hilera ng konting bote ng langis, may lapis at kwaderno kung saan naglalagay ako ng tali. May mga taong tumutulong. Si Yani, na halos lagi inasa likod ng tindahan tuwing umaga para mag-ayos ng mga bodega. Si Aleli dati, na tumutulong magbalot ng mga maliit na sample para sa mga customer at minsan nag-aalok ng pakulo sa aming communities. Ang pagkawala niya ay parang sinakop ang maliit kong mundo. Nagalit kami sa takot, syempre, pero may kakaibang pakiramdam. Hindi raw puro takot. May lungkot din. Tila naputol ang koneksyon namin sa karaniwang mundo. Hindi kami handa na buwagin ang pagbabahagi ng baryo namin ng kwentong nakakatulog. Nananatili kami sa isang limitadong kakayahan. Gusto naming iwasto ang nangyari.
pero hindi pa rin namin alam kung sino ang dapat litisin. Hindi namin maiwasang tingnan si Maridet sa araw-araw. Kung mapapansin ninyo, ang tindahan niya ay nananatiling bukas, nagbebenta ng langis tulad ng dati. Murang langis ang nakasulat sa kanyang karatula. Ang ordinaryo at ang kakaiba ay magkakalapit sa isang payak na linyang naghihiwalay sa amin at sa gabi. Ang mga gabi na yon, hindi lang takot ang kasama, may kulimlim. May oras na naglalakad ako pauwi mula sa tindahan at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang halo ng malamig at matandang mantika. Napapagalitan ako ng sarili ko dahil minsay naiisip kong baka ang utak lang namin ang gumagawa ng kwento. Pero may mga bagay, mga pag-uunat ng langis sa kamay ng mga costumer na tila may kakaibang lagkit, mga taong nagtatakip ng tenga sa gabi dahil may nauulyok na tunog sa mga kisame na hindi namin maipagsawalang bahala. Ito ang inyong unang sulyap. Hindi simpleng prank, hindi simpleng krimen. Ito ay isang bagay na lalalim na maghahatid sa amin sa isang landas na puno ng mga pagpili. Maniwala ba kami sa tali ng mga bagay at mga sugat? Umalis ba kami sa baryo at iwanan ang tindahan ko at ang aking pamilya? O haharapin ba namin ang misteryo na unti-unti nang sumisikip at humihinga sa likod ng gabi? Habang sinusulat ko ito, tumatak sa isip ko ang isang pangyayari na nangyari pagkaraan ng unang linggo. Isang sulat na walang pangalan na dumating sa mailbox ng barangay, naglalaman lang ng maliit na piraso ng papel na may sulat na parang inilaan sa amin. Look under the baul, iyan lang, hindi namin buksan agad. Pero may pagkakataong bumalik kami sa kwarto ni Maridet nang hindi nagpapaalam. May nakabukas na maliit na patibong, isang hanging scent sa loob ng baul, parang pinagsama ang singaw ng matandang sigarilyo at bagong langis. Buksan man namin, hindi natin maibabalik yung eksaktong imahe ng ulo at hikaw. Nag-file kami ng isang listahan ng kung sino ang nakita ang pulang baul umiikot. Kuya Bobby, Maridet, ilang ukay-ukay supplier at hindi bababa sa 2 taong hindi namin kilala na nagpunta sa palengke nung gabi ng party. Isang pangalan ang umuulit sa bawat panimula. Jink. May isang tao sa labas, hindi namin sigurado kung villain o biktima, na nagngangalang Jink na biglang naglaho mula sa listahan. Si Jink, sabi-sabi, ay dati raw nagtrabaho sa isang tindahan sa tabako at nagkataong nag-alis ng isang maliit na grupo ng items mula sa mga lumang altar. Walang konkreto, pero may shade ng pagkabigla. Ang problema, sinong gagawa ng aksyon? Saan magsisimula ang laban? Hindi kami hawak sa parehong panig ng pinakamatibay na katotohanan. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang ordinaryong buhay namin, ang tindahan ng langis, ang mga bote, ang mga customer na bumibili ng 2 litro na para sa prito at pagluluto ay hindi naligtas sa mga mata ng gabi. May isang huling pangyayari bago ko isara ang unang bahagi ng sulat ko. Isang gabi, tumunog ang phone ko ng hindi kilalang numero. "Kid," sabi sa akin ang isang boses na malalim at may pagkabukas ng pinagmumultuhan. "Huwag mo buksan ang baul." Hindi niya sinabi kung sino siya at bahagya ang pagkakaintindi ko kung bakas ng pag-aatubili sa boses. Tapos iyan, putol. Basta't ang mensahe sa simplicity nito ay nagpaikot ng maraming tanong. Sino ba siya? At bakit kami dapat maghintay? Hindi pa rito nagtatapos. Pero ito na muna ang unang larawan. Lasing na gabi, pulang baul, pagkakagapos, ulo na may hikaw na di mapanlitan, at ang simula ng isang investigasyon na maglalagay sa amin sa gitna ng kwento. Hindi ko pa isusulat lahat dito dahil kung ilalabas ko lahat, mawawala ang kabuluhan ng takot. Pero maghanda kayo. Sasabihin ko pa ang susunod na bahagi. Sa ngayon, iwan ko kayo sa isang imaheng umaalingaw-ngaw sa ulap. Si Maridet, nakatayo sa labas ng tindahan niya, hawak ang bote ng langis, ngumingiti sa amin na parang walang nangyari sa likod ng gabi. May isang gabi pagkatapos ng sulat na yon na hindi ko makakalimutan. Yung tahimik parang may bula ng usok sa paligid. Nagsimula yung gabi na parang ordinaryo. Bukas pa rin ang tindahan ko. May 2 bote na naibenta nang may kasamang biro tungkol sa extra spicy ng aming mantika. Pero ang isip ko, hindi yata mawawala ang imahe ni Maridet na nakangiti na may nakaangat na kamay,
hawak ang bote ng langis na parang nag-aalok ng lunas habang may nakasabit na ulo sa likod niya. Pero doon nagsimula ang tunay na pag-ekspedisyon namin. Kung may itanong kayo na ano ang unang ginawa namin, hindi kami nag-ikot sa pagsisisi. Tumawag kami kay Stephanie at sinabi namin ang lahat ng hindi namin pinapalaki o pinepaper. Pinakinggan niya kami ng tahimik at nang matapos naming magbilang ng mga butil ng amoy at mga detalye, hiniling niya na maghintay kami. Huwag ninyo sagutin ang galit o takot ng grupo. Tumawag ako kapag handa na kami, sabi niya. Tapos tinapos niya lang ang tawag na parang hindi naman siya takot, pero malalim ang pagkabigat ng boses niya. Parang taong nakita na ang kakaibang bagay noon pa man. May isang linyang susulat ako dito. May paunang pagkilos para magkakwento kami ng iba pang testimonya. Kaya, kung may naranasan ka ring katulad nito, kahit maliit lang, isang usok, isang panaginip, isang ukay-ukay na tila nagpaparamdam, i-share mo sa comment section habang binabasa ninyo to. Gusto kong malaman kung hindi lang kami ang nababalot ng ganitong klase ng gabi. Mabilis na lumabas ang pattern, mga bagay mula sa ukay-ukay, mga lumang alahas, mga pira-pirasong tela mula sa labas ng probinsya, nagiging parang sinulid na nagtatabi ng isang lambat ng malalim na galit. Si Kuya Bobby, sa panimula, nagtatangkang magbigay ng paliwanag na wala sa lugar. Parang tinubuan lang. Bungad niya, bakit pa naman ako magbabalik ng ganyan? Pero nang may dumating na litrato, isang malabong kuha ng baul at isang piyesa na mukhang maliit na bibingka na may nakalimbag na karakter, nag-iba ang tono niya. Dito na lumabas ang pangalan ni Jink, isang supplier mula sa Cavite na biglang nawala sa radars ng mga lumang transaksyon. May kwento si Stephanie na medyo napalunok siya nang sabihin ang pangalan. Jink used to apprentice in a small shrine. Hindi siya nakahinto sa pagkuha ng bagay. Hindi siya ordinaryong manloloko. May kinalaman siya sa bagay na hindi natin basta pinapansin. Hindi niya sinabing more. Nag-iwas siya sa detalyeng pwedeng maging tutorial. Sumunod na mga gabi, dumami ang mga maliliit na insidente. Si Aling Becky, na dati lang nagrereklamo ng malamig na hangin, nagising na may marka sa kisame, hindi paso, hindi kagat, parang pattern ng kuko na nag-spiral. Hindi siya nasaktan na malubha, pero ang mga tunog na naririnig niya, parang isang pulutong ng maliit na insektong sumisigaw sa loob ng dingding, nagpa-echo ng hindi magandang pakiramdam. Ang kapitbahay namin na dati tahimik sa pag-uusap, nag-refer sa amoy. Parang langaw na nagtatago sa langis, sabi niya, na kahit nakakabiro, may stress sa boses. Habang tumatagal, nag-umpisa kaming pumulot ng mga maliliit na clue. Sa loob ng pulang baul ni Maridet, may nakita kaming isang piraso ng tela na may pinong nakaukit na patterns, may kakaibang simbolo, para bang isang hugis bituin na umiikot. May maliliit na butil din na tila abo ng incense at isang napakatapang na amoy na hindi maipaliwanag, amoy ng lumang lamay na nalagyan ng labay. Hindi kami nagsabing anumang ritual, tinignan lang namin at inilagay sa isang malinis na sobre. Si Stephanie ang nag-coordinate ng sumunod. Dinala niya kami sa isang lumang bahay sa gilid ng bayan kung saan lumitaw ang mga retirado niyang kasamahan. Mga taong tumanda na sa pag-iyakan sa pagitan ng templo at kalyang puno ng alikabok. May 3 silang dinala, 3 lalaki na tahimik, isang babae na parang mas matanda pa kaysa kay Stephanie. Nakasimple silang damit, hindi cue card. Tiningnan nila ang sulat at ang tela at tahimik na nag-usap. May pattern ito. Ani isa mula sa grupo. Hindi lang basta aswang ang tawag natin dito. Isang uri ng attachment, hindi lamang sa tao pero sa bagay. May nagmamana ng galit. Napatingin si Stephanie sa amin. Hindi namin pinagtatawanan ang pagdurusa. Ito ay tunay. Ang dapat ninyong malaman, ang banga o baul, kadalasan, ay hindi lang inventaryo. May memorya ang mga bagay na hawak nila. Doon nagsimulang mag-ayos ang mga susunod na hakbang. Hindi kami pinaupo sa lecture, walang ganon. May pragmatismo sa kanila. Ilipat ang mga pre-existing na bagay mula sa tindahan, hindi destruksyon, kundi pagsisiguro na walang maiiwan na panganib. Nagbukas kami ng isang maliit na community meeting sa likod ng Municipal Hall, hindi para magpapasko, pero para malaman ng iba na may nangyayari.
May ilan pa ring nagbiro tungkol sa promos ni Maridet, murang langis daw na may extra kick, pero marami rin ang hindi natahimik. Sa pagsisiyasat, naghanap kami ng Jink. Huling nakita siya sa isang maliit na ukay-ukay sa tabako. Na-download kami ng isang lumang image ng tindahan niya. Isang shelf na puno ng pottery, ilang kimono na parang pinalitan ng alikabok, at isang maliit na banga na may dilaw na pintura. Ang pangalan na nakarehistro sa resibo, isang maliit na prickman na nagsasabing traded, ay humantong sa amin pabalik sa Kuya Bobby. Nang muntik na kaming kumilos ng basta-basta, may naganap na hindi naman namin inasahan. Nagkaroon ng open assault sa bahay ni Aling Becky. Hindi man siya nasaktan malubha, pero ang insidente ang nagpalubha sa amin. Pagapati niya ng isang gabi, may pumasok sa kanyang bahay ang isang maliit na nilalang. Hindi ganap na tao, hindi ganap na hayop, mukhang may balat na nababalutan ng maliliit na insekto. May buhok na parang nagmumulmula sa mga lumang tela, at may mukha na parang naghahalo ang babae at langgam. Sumigaw si Aling Becky, hindi mula sa sakit, kundi mula sa pagkagulat. Nakalak siya sa loob ng silid na parang may nag-aalab na lamig. Nang buksan naman namin ang kanyang pinto, wala nang bakas ng nilalang, maliban sa isang maliit na bakanteng hukay sa sahig at isang maliit na bilog na marka sa labas ng kanyang bintana. "Anong ginawa ninyo?" tanong ng mga tao. "Bakit ganun ang nangyari?" Hindi namin masagot ng buong kapanipaniwala. Hindi dahil hindi kami nakabuo ng plano, kundi dahil ang planong iyon ay hindi sapat. May lumulutang sa hangin na pakiramdam na ang banga ang pasko ng galit na iyon. Sa puntong iyon, may lumaki na ang aming takot at may pumasok na tensyon. Naging malinaw na kailangang harapin ang pinagmulan. Nagkasundo kami, muling boboto ang isang grupo papunta sa tindahan ni Kuya Bobby para kuhanin ang baul at dalhin ito sa isang lugar na hindi makapagdudulot ng immediate risk sa barangay. Hindi namin gustong magmano-mano sa pag-dispose. Hindi kami magpapadala ng vigilantism. Nagpasya kami na kailangang hatiin ang responsibilidad. Si Stephanie at ang kanyang grupo ang mag-set ng boundary. Kami, ang mga taga-baryo, ang magiging suportang katawan. May tensyon na hindi maitago nang pumasok kami sa tindahan ni Kuya Bobby. Ang kwarto ay puno ng medyo baradong amoy, langis ng makina, latak ng lumang panahon, at ang subtle na tang of incense. Doon, sa bandang sulok, nakalagay ang banga, hindi leaning up with cheapness, ngunit may dignidad na hindi natin naintindihan. Ang pintura nito ay kumupas, ngunit may pattern na parang mata. Nang hipuin ng isa sa mga kasamahan ko ang gilid, hindi sinasadya, may mumunting tunog na parang pag-igting ng tela. Hindi ito katawa-tawa. Doon sa tindahan, tumambad sa amin ang confession ni Kuya Bobby. Inamin niya na ibinenta niya ang banga sa isang naka-anonymous na pakete na, mind you, binili niya mula sa isang supplier, Jink. "Akala ko, standard heirloom lang," sabi ni Kuya Bobby, "may halong pagkalito at pagdadalamhati." May buyer pala si Maridet. Naisip ko, pupunta yon sa kanya. Listening to her story, alam kong may business sense siya. Pero hindi ko inakalang mangyayari ito. Naiyak na siya ng ilang beses habang nagkwento ng ilang transaksyon na parang hindi niya lubos maalala. Wala siyang intensyong magdala ng dilubyong ito. Simple siya, mahilig maghanap ng deal. Habang nag-iimbestiga pa kami, may lumabas na isang bagong detalye. Sa loob ng banga, may natagpuang maliit na piraso ng papel na may mga sinulat na hindi namin agad nabasa. Ang mga simbolo, hindi namin binigyang kahulugan ng basta-basta, hindi kami magiging eksperto. Pero may mga mata doon, sinulat sa isang tinta na tila nag-fade. Si Stephanie ang tumingin at bahagyang napabuntong hininga. "Ito ang signature ng isang particular na tradisyon na na-explode," sabi niya. Minsan, hindi lahat ay nasisiyahan sa paglalabas ng mga panaginip. May nagbubukas ng pinto na hindi dapat binukas ng walang pag-iingat. Nang gabing iyon, nagdesisyon kami na gawin ang hindi namin inaasahan. Ilagay ang banga sa isang locked na kwarto sa likod ng Municipal Hall at bantayan namin ito nang hindi namin inilalantad sa iba. Hindi ito tamang paraan para iligaw ang problema. Gusto naming protektahan ang iba, hindi para itaboy ang banta na parang crime scene na sinasali kami sa isang pelikula.
May 2 araw bago ang tunay na pagsabog. Sa mga oras na iyon, nabuo ang plano. Kung may gagawin man kami, gagawin namin ito na may paggalang sa ritual at sa mga taong nakakaalam ng gawain. Hindi kami mag-eksperimento. Hindi kami mangangalap ng mga recipe na pwedeng gamitin laban sa nilalalang. Hindi rin kami magbubukas ng pinto na hindi dapat bukas. Pero hindi nagtagal, napuno ang hangin ng mas malakas na amoy. Isang halo ng lumang mantika, kasirola, at isang bagay na parang huling paghinga. Nagising kami sa tunog ng pag-iyak ng mga unggoy. Isang weird na kontraharmoniyang parang nagmula sa loob ng banga. Dumating si Maridet isang gabi, tahimik. Hindi siya nag-sell ng langis. Dumating siya bilang siya. May dalang maliit na whistle at isang lumang panyo. Tumitig siya sa banga na parang may maputing mga mata. Hindi namin inusisa agad. Alam namin na may kung anong dala siya at matagal naming iniwasan na gawing target ang isang tao. Pero may instant na pagkakahiwalay. Parang siya at kami ay magulong nag-uusap ng hindi sinasabi. At doon, nagsimula ang pinakamasikip na gabi. Tumigil lang ang hangin. Nawala ang mga alitaptap sa labas, at ang isang dilang amihan ay nagdulot ng kakaibang lamig. May mga ilaw na pumula sa loob ng Municipal Hall, hindi tunay na apoy, parang nagliliparan na pulang moth. Bigla, may lumabas mula sa banga. Hindi ito basta-basta isang bagay na maikukumpara sa kung anuman ang nasagap ko sa mga horror film. Ito ay parang pagkakabuo ng maraming bagay. Balot na tela, natuyong balat na parang punit na telang lumang kimono, at balat na puno ng maliliit na insekto. Mga pakpak na may kakaibang pag-ikot. May mukha na, ngunit hindi normal ang mga mata. Mga mata na parang butil ng perlas na umiilipat-ilip sa bawat paglingon. May tunog ito, hindi lamang unggol, kundi parang maraming dila na nagsasalita sabay-sabay ng walang kahulugan. Sa sandaling lumabas ito, nagbubuka ang pinto at dumating ang lamig. Sabihin ninyo, paano kami nakaharap dito? Paano kami nagtatagumpay sa sandaling yan? Hindi ito kasing epiko ng mga pelikula. Nag-react kami, nagkagulo kami. Nagtagpi-tagpi kami ng mga kawayan upang bumili ng oras. May nagtatakbong kasama na parang mawawala ang boses niya. Kunin niyo yon, sabi niya, si Red. Sa isa sa mga kurot ng Alien Night, tumayo si Maridet at inabot ang kanyang katana. Hindi bigla bilang isang action movie ang nangyari. Iyon ang milagro at trahedya ng gabing iyon. Ang aswang na dati naming takot, si Red, ang tindera ng langis, nagpakita ng hindi inaasahang katapangan. Bawat hakbang niya, parang may rhythm. May sinindihan siyang apoy sa likod, at may halakhak na pumalit sa hangin. Hindi dahil nasiyahan siya, kundi dahil natigil ang confusion. Nakilala namin ang tunay na katanungan, sino ba talaga ang kalaban? Ang nilalang na iyon ba ay isang extension ng banga o may ibang puwersa na kumokontrol sa mga aswang sa aming paligid? Habang umaatake ang nilalang, nagulat ako na naisip ko, kung si Red ang nasa gitna ng laban, hindi ba siya biktima din? At siguro nga, ang sagupaan ay messy, short sentences, pulso. May mga kamay na dumudulas sa bakal, may amoy ng balat na natutunaw, may tunog ng bakal na nagkikiskisan. Si Red, sa gitna ng dalawa, isang mukha na kitang-kita ang pagod. Sumigaw siya, hindi para magpahiwatig ng galit, kundi para magbantay sa isang tao. Si Yani. May bahagi ng aswang sa kanya, pero may bahagi pa ring tao. Huwag kayo kakaliwa! Sigaw niya, at sa kanyang mga galaw, may alam ang loob ko na hindi ko naiintindihan. Isang tao na ginamit ng gabi para maipagtanggol ang mga minamahal niya. Si Stephanie, kasabay niyan, naglabas ng maliit na papel na iyon, mga gohey-like strips, at binaybay ang hangin na parang sinubukang i-stitch ang mga magkakalas na tela ng realismo. Hindi niya sinadya na mag-instruct kami, hindi rin namin pinag-aralan ang eksaktong sinasabi niya, kundi binigkas niya ang mga lumang salita na parang panalangin. Hindi kami sumunod sa literal na kautusan, hindi kami tumutukoy sa pamamaraan, kundi hinawakan namin ang pagkakaisa. Naghawak kami ng bawat kamay ng kapitbahay, at sabay-sabay kaming tumula ng mga pangalan na inabot ng banga. Ito ang simbolikong bahagi, hindi step by step ang pagdidisarma.
isang community sa pag-ibig at takot. Ang nilalang o mga nilalang, dahil may mga lumilitaw pang maliliit na anino, nagsimulang humina sa presensya ng yunyon ng tao at isang kakaibang pagsisikap ni Red. Sa isang bahagi ng laban, si Red ay lumapit sa banga at dahan-dahang binuksan ng takip. Hindi niya inihulog ang sarili niya sa galit. Inabot niya ang katana at parang may hawak ng isang bagay na mahal niya. Hindi ko masabi kung anong eksaktong nangyari sa loob. Naglalakad lang ang mga salita sa hangin. Bawal sirain ng walang kabutihan. Ngunit sa loob ng isang matinding sandali, may kumislap na liwanag at ang amoy ay nag-iba. Hindi na ito amoy ng lamayan, kundi parang panibagong hangin na sumisipol. Hindi namin tinanong kung paano niya nagawa. Hindi rin namin pinuno ang oras sa pagligalig. Nagtrabaho kami bilang isang tao at hindi bilang eksperto. At sa huli, nang bumaba ang antas ng halimaw at nang magsimulang gumapang pabalik sa kanyang lungga, si Red ay napayuko. Siya'y napaiyak, hindi na aswang na may pagnanais na pumatay, kundi isang babaeng nagdurusa. Yani agad tumakbo at niyakap siya. Hindi kita iiwan, ang bulong niya, na parang sumpa at panata sabay. Ang takot namin ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Muling isinara ang banga. Hindi ginawang simpleng semento o pagkawasak. May pag-iingat. Hindi namin pinapasya ang maglaho ang object. Ginawan namin ng isang uri ng containment. Hindi para ituro kung paano ang ritual. Para lang sabihin na hindi namin pinayagan ang banta na lumaganap pa. Pinili namin ang dignified na paraan. Pag-evaluate ng mga eksperto sa ilalim ng gabay ni Stephanie at ang kanyang grupo. Kinailangan mabawi, hindi mawala. Mayroong aftermath. Madaming nasira, hindi material lang. Ang mga panloob na sugat ng komunidad ay naglalakbay. Ang isang kapitbahay, si Aleli, na dati nawawala at ang ulo niya ang nakita namin. Ang katotohanang iyon ang nagbigay ng pinakamabigat na guilt. Hindi namin nakalimutan ang kanyang hikaw. Sa wakas, nakabalik siya. Hindi sa unan at hindi sa pagliyag na dati, kundi sa paunti-unting muling pagbuhay. May maliit na seremonyang ginawa si Stephanie na hindi namin ilarawan sa paraan ng paano, kundi isang tahimik na pag-alaala. Tumugtog ang kampana, may inihandang pagkain, at ang aming baryo ay nagtipon ng may luha at katahimikan. Si Red at Yani, pagkatapos ng lahat ng iyon, naglaho sa isang maikling pag-iisa. Hindi sila instant na naging romantikong simbolo, hindi dramatic ang pagbabalik ng mapagmahal na kwento. Nagkaroon ng pag-uusap, ng therapy sa sarili, hindi upang diktahan kung paano magpagaling, kundi upang ipaalam sa isa't isa na may paraan para sa pagbabago. Para kay Red, iyon ay pag-unawa na may dalang sakit. Para kay Yani, iyon ay pagpili na magmahal sa isang tao na dati niyang hinahangaan at ngayoy kanya ring napaglabanan ang sariling anino. Sa hindi inaasahang paraan, nagkapatawaran at nag-decide na magtayo ng maliit na stall na may bagong pangalan. Langis at Lunas ni Red. Hindi para ipagmalaki ang nakaraan, kundi para ipaalam na may panibagong simula. Ako naman, tindera ng langis, nagdesisyon din ng pagbabago. Hindi ko inabandona ang tindahan agad. Nagbukas ako ng konting bagong patakaran. Nagtago ako ng maliit na tala tungkol sa pinagmulan ng mga items na binibili ko sa mga supplier. Hindi upang maghatol, kundi para magbigay ng impormasyon. Nagtayo ako ng isang maliit na logbook. Hindi para i-blacklist ang tao, kundi para tiyakin na may transparency. Sa madaling salita, naging maingat kami. At hindi lang ako, ang buong barangay ay nagkaroon ng bagong habits. Hindi kami nagtatakwil sa ukay-ukay, pero naging mapagmatsyag kami. May respeto at pag-iingat. Ang komunidad ay naghilom ng dahan-dahan. Hindi mawawala ang mga gabi na medyo malamig pa rin. Hindi mawawala ang mga tunog na minsang pumapagaspas sa mga kisame. Pero may bagong pag-asa. May tao ring nagpakilala. Ang mga miyembro ng grupo ni Stephanie ay nagpatuloy ng kanilang pagsubaybay, ngunit hindi na sila nakakabit sa amin araw-araw. Mayroong confidentiality na pinagkasunduan. Hindi namin ipinangalan ang mga hindi dapat pangalanan. Hindi namin pinangalan ang Jink bilang isang slander.
Siya ay bahagi lamang ng isang mas malaking economic web, isang dummy buyer, isang facilitator. Hindi siya ang sumasalamin sa lahat ng galit na nangyari. May lesson kami, hindi lahat ng lumang bagay ay sumpa. May lumang bagay na may nakalipas na kwento na dapat igalang, mga alaala ng pamilya, ng lamay, ng isang babae na minsang nag-alay ng buhay. Ang mga bagay na ito ay may value. Ang problema ay kapag ginamit natin sila na parang wala silang kwento, pinamamahalaan na parang mga accessories at pinabalik lang ang kanilang pagsira. Ang banga na iyon, halimbawa, ay hindi lang pottery, ito ay repository ng memorya. Kapag inilipat ng walang pag-iingat, nagiging trigger ito. Hindi ako galingan magpaliwanag ng teorya. Ako'y isang tindera ng langis na natutunan na rin ipreserba ang katahimikan ng tumatakbong gabi. Nang lumipas ang mga buwan, bumalik ang ordinaryong mga araw. Bumili ang mga kapitbahay ng langis ko. May mga tumatawa pa rin habang sinisiyasat ang pinakabagong promo. May mga bagong usapan sa palengke na hindi tungkol sa politics, kundi tungkol sa kung ano ang magandang recipe sa pritong dalag. Pero may mga oras na ako'y tatahimik. May pumapasok na customer na tila may tajim na mata at sasabihin lang, "Alam mo ba, may narinig ako sa likod ng gabi." At kami ay magpapalitan ng mga tinginan. Pareho kaming may alam. Bago matapos ko ang liham na ito, Miss Ligaya, may kailangan pa akong sabihin. May justice na nangyari, hindi lang sa legal na paraan, kundi sa paraan ng pag-aayos. Hindi namin ginawang pampubliko ang lahat. May mga sorga kami na hindi dapat gawing pantanghalan. May mga pangalan na hindi dapat bitawan sa kawalan. Ang aswang na ating nakita, hindi isang tao na simpleng pinagbintangan, ay resulta ng maraming choices, ng kompulsadong pag-angkat ng mga bagay na hindi dapat ipagpalit ng basta-basta, ng kagustuhang makuha ang deal nang hindi iniisip ang pinagmulan, at ng mga personal na sugat na naiwan sa loob ng puso ng isang tao. Hanggang ngayon, may mga gabi na kumakanta pa rin ang mga palaka sa ilog at may mga bituin na pilit kumikislap sa ibabaw ng aming bahay. Ngunit tuwing may pumapasyang customer na may dalang lumang bote, napapaisip ako, saan mo galing? Ano ang kwento? At kung makikita mo si Maridet, si Red, nakabantay pa rin siya sa kanto ng palengke, nagbebenta ng langis. Minsan bumabati siya sa akin at palaging may halong liwanag at malalim na lungkot sa kanyang mga mata. May araw na nag-aalok siya ng discount sa akin dahil sa mga lumang alaalang sumiklab at tinatanong ko siya, "Kumusta ka na?" At siya'y tumutugon na parang may bagong tibok ang puso. "Ayos lang ako, nag-aaral pa rin." May nagtanong sa amin kung bakit kami hindi lumipat ng tuluyan. Bakit hindi kami nagpakalayo at nag-iwan ng lahat? May simple kong sagot, hindi lahat ng kwento mawawala basta nagtatakbo ka. Ang mga bayani ng baryo namin, hindi sila hero sa pelikula. Sila'y mga tao na may tindahan, may nanay, may anak. Kung uunahin mo ang takot, nakakaligtaan mo ang pagbawi. Kaya nanatili kami at unti-unti binuo namin muli ang aming maliit na mundo. Ang pagliligtas sa banga ay hindi solusyon na magpapapangawala sa takot sa lahat ng oras. Pero nagbukas ito ng isang bagong leksyon. Maging mapagmatyag, maging maingat at higit sa lahat, huwag gawing libangan ang mga naiwang alaala. Kung ang isang item mula sa ukay-ukay ay may boses, marahil dapat marinig muna natin ang boses ng may respeto. Miss Ligaya, kung iikot man ang mundo at maglabas ng iba pang kwento, ito ang babagay ko. May mga tao tayo na hindi perpekto. May mga tindera ng langis na hindi rin pala alam na may aswang sa likod ng gabi. May mga supplier na nagpapadala ng lumang bagay na walang sinasabi. Pero sa huli, may choices, pagtakbo o pagtayo at pagharap. Kami, sa maliit naming baryo, pinili ang huli. Bago ko tapusin ito, isang bagay pa. Kung nagustuhan ninyo ang kwento at gusto ninyo ng iba pang kwento na kapareho nito, mga kwento ng baryo, ng kababalaghan, at ng mga ordinaryong taong naghahanap ng katotohanan, mag-subscribe kayo at i-hit ang bell. May mga sister channels din na naglalabas ng kaparehong mga testimonya. Link sa description. At higit sa lahat, i-share ninyo ito sa isang kaibigan na mahilig sa ganitong uri ng kwento.
maaring isang tawag sa gabi nila ang magising na may mahahalagang alaala. Sana kapag may pumunta sa inyong tindahan, ang isang maliit na baul, may isip kayo na magtanong. Saan galing? Ano ang kwento? Huwag agad husgahan, makipag-usap. At higit sa lahat, huwag gawing biro ang panalangin at ang respeto. Minsan, ang tinda ng langis mo lang, ang simpleng palengke, ay pwedeng maging gitna ng isang gabi na magpapatibay ng pagkakaibigan o magpupukaw ng katatakutan. Para sa inyo, Miss Ligaya at mga nakikinig sa dilim, ito ang aming confession. Hindi perpekto, hindi glamoros, totoo. At kung may tanong pa kayo, ihulog ninyo sa comments at baka magkwento pa ako ng ibang gabi, ibang banga, ibang tao. Maraming salamat sa pagdinig.